The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Face the Nation. Nanonood pa rin po kayo ng Face the Nation at kasama pa rin po natin ngayong araw na to si Attorney Raul Lambino. Attorney, alam mo, isa sa mga pinakahihintay ng ating sambayanan ay ang sinasabi na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Inintay nila kung ano nga ba ang magiging resulta, kung sino yung mga bagong 12 senador kasi gusto nilang malaman, ito ba ay makakapagprotekta para hindi ma-impeach si VP Sara o ito ba ay kasalukuyang miyembro ng iba pang partido na hindi natin alam kung ano nga ba ang desisyon na gagawin kung sakaling matuloy ang impeachment. Pero ang tanong natin kasi, attorney, nag-election tayo. Pero ngayon, bago maupo kasi itong mga bagong luklok na 12 na to, meron tayong existing na 24 pa din ngayon na nakaupo. Pero magtatapos na ang 19th Congress. At base sa pagkakaintindi ko, kung ano man ang mga batas at resolusyon na naipasok mo sa kongresong ito at hindi mo siya natapos pag nagtapos ang kongresong ito, wala tayong magagawa kung hindi i-refile ulit ito sa susunod na kongreso. Bigyan mo nga kami, attorney, ng paglilinaw bilang ikaw naman yung mas nakakaintindi sa batas para yung ating mga manonood maintindihan nila, ay kasi magre-resume ang Senate natin ng June 2, pero hanggang kailan na lang yan? Matatapos na din kasi mag-oath taking naman yung panibago ng June 30. Ano ang ma-achieve natin in a 1-month period? Yeah, tama po yun. Alalahanin natin yung Kongreso ng Pilipinas ay dalawang bahay, no? House of Representatives at saka yung Senate of the Philippines. Yung House of Representatives o Kamara de Representante, ito yung mga congressmen na elected natin sa mga legislative districts at saka sa party lists. Sila ay uupo ng 3 taon. Every 3 years, nagkakaroon tayo ng election. So pagdating po ng June 30, every 3 years, nawawala yung Kamara de Representante. May mga panibagong mga congressmen. Dito sa Senado, every 3 years, naghahalal tayo ng 12 senador. So may maiiwan laging 12 senador. So, yung panibagong halal na mga senador o re-elected senador ay uupo sila pagdating ng June 30. Ngayon, tama yung obserbasyon mo na yung mga nakabinbin na mga panukalang batas, mga resolusyon na hindi natapos ng Kongreso, ay bali wala nang kwenta yung mga yon. Kailangan muling i-refile kung gustong talakayin. So, iyan ay patungkol sa panukalang batas o mga legislative resolutions na alinsunod doon sa House rules at saka Senate rules ay kailangang i-refile muli. Yes. Dahil nga yung Kamara ay hindi nagtutuloy bilang isang institusyon. Pero sa Senado, sabi ng Supreme Court sa mga iba't ibang mga kasong dinesisyonan nila mula doon sa kaso ni Romulo Neri versus Senate of the Philippines, diyan din yung kaso ni Garciliano versus House of Representatives, diyan yung kaso ni Romero versus Estrada, at nandyan din yung kaso, yung pinaka-latest dyan sa aking maalala ay yung Alvin Balad versus Senate of the Philippines. Ang Senado, dahil merong 12 senador na naiiwan, ay isang continuing body, a continuing institution, sabi ng Supreme Court. Pero, kahit na continuing body pa rin yung Senado, lahat pa rin ng mga nakabinbing mga panukalang batas, resolution man yan, ay hindi yan nagtutuloy. Kailangan din i-refile muli yung kanilang mga nakabinbin na hindi natapos ng mga panukalang batas at resolution, at optional lamang sa panibagong Senado kung yung mga napag-usapan na o natalakay na ay ia-adapt ng bagong Senado. Yan ang rule, no? Ang Kongreso, lalong-lalo na ang Senado, ay may mga
kapangyarihan na hindi lamang natutuon sa legislation. So, katulad ng Senado ng Pilipinas, meron silang yung tinatawag na treaty-making power, yung ratifying the treaties. Pag pumasok ng kasunduan ang Executive Department, ang Presidente ng Pilipinas, sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga tratado o mga agreement, international agreement, kasunduang pang-international, kailangan i-ratify yan. Pagtibayin ng Senado yan. Yung kapangyarihan na yon ay non-legislative powers. So, lahat din itong mga ito, under the rules of the Senate, ay hindi rin otomatiko na ito ay magtutuloy-tuloy. So, andyan na yung walang issue doon sa legislative powers patungkol sa batas. Andyan na yung tungkol sa tratado, sabi ng rules ng Senado, hindi rin magtutuloy-tuloy yan sa bagong Senado. Kasi nga, kahit na continue yung institution yan, kailangan pa rin i-refile yung mga yan at optional na lamang doon sa bagong Senado kung yung mga unang napag-usapan tungkol sa issue na yan ay i-recognize nila o hindi. Mapunta tayo ngayon dito sa impeachment kasi mahalaga ito. Yung impeachment laban kay BP Sara na isampa noong February 5 sa Senado. Tinanggap ng Senado yan. So nagkaroon na ng proper referral. So na-initiate na kumbaga, yung impeachment doon sa Senado. Ito nga yung dating Senado, itong papaalis na Senado, uupo muli ito bilang isang Senado June 2 in a plenary session. So, magre-resume sila ng kanilang session. Pag nag-resume sila ng session, i-convert nila yung Senado bilang impeachment court. Kaya yung mga senador, magiging sila impeachment judges. Hindi sila judges, They are called, hindi sila yung katulad ng judges ng korte or ng Supreme Court. They are impeachment court, so they are impeachment judges. So, yung 24 na senador, magpapasa ngayon ng rules of procedure patungkol sa impeachment. I-approve nila yan. Magsusot sila ng mga toga. Susumpa sila bilang mga impeachment judges. Ito bang papaalis na Senado, yung 24 senators na nakaupo sa ngayon, kaya ba nilang tapusin yung impeachment case na nakabitbit? Sa tingin ko, hindi. Dahil, pagka-approve nila ng impeachment rules, merong ilalagay siyempre doon, paladalhan ng summon, notisya si Vice President Sara para sagutin itong reklamo ng Kamara laban sa kanya. Bibigyan niya ng 10 araw. At siyempre doon sa rules na yan, nandoon pa rin yung flexibility na pwedeng humingi si VP Sara at mga abogado niya ng karagdagang panahon. Oo, extension to reply Pero naman. kahit na hindi sila humingi ng extension, no, pagpalagay natin, at magsasampas sila ng kanilang answer doon sa reklamo, pwedeng sumagot din ang Kamara ng, doon sa sagot, reply. So, aabutin yan ng mga, palagay na natin, 15 days. Wala na yung Senado at Kongreso. Kasi mag-a-adjourn yan by June 15 kung hindi ako nagkakamali. Oo, O baka June 13 mag-adjourn na yung mga yan Kasi 10 session days lang yata yung naiiwan na lang doon sa original calendar ng Kongreso. Pag nag-adjourn sila by June 13 or June 15, yun ang tinatawag nilang Senate J adjournment. Ibig sabihin nun, mawawala na yung Kongreso ng Pilipinas. At magkakaroon muli ng Kongreso ng Pilipinas by June 30 pag nanumpa na yung mga bagong mga halal na mga congressmen at saka senador. At sa 4th Monday of July, doon lamang formal na ma-organize ang bagong Kongreso at ang Senado. Pag na-elect yung Speaker, na-elect yung Senate President, na halal yung mga ibang opisyal ng mga Senado at Congress, doon lang magkakaroon ng panibagong Kongres. Itong mga bagong halal na mga senador ngayon na uupo at kadagdag ng 12 senador. No? Ano ba ang pwede nilang gawin? Pwede ba silang umupong impeachment court judges? Ang tingin ko kasi dito, dahil tulad ng nabanggit ko kanina, yung legislative matters na nakabinbin, wala lang saysay yun. I-refile uli.
Yung non-legislative matter tulad ng ratification ng mga treaties, mga tratado at mga kasunduang pang-internasyonal na nakabinbin din sa Senado, mababaliwala yon, pwedeng i-refile at yung mga napag-usapan doon sa mga isyong ito ay pwedeng i-adapt ng bagong Senado. Pero itong impeachment case, ibang-iba ito eh. Dahil ito ay isa ring non-legislative powers, hindi naman ito treaty-making power, at wala doon sa rules of the Senate kung ano ang dapat gawin dito. Pwede bang ilagay doon sa impeachment rules ng Senado na itong nakabinbin ngayong impeachment na ito ay magtutuloy-tuloy under the new Congress that will convene on June 30, 2025 at will have to sit down by 4th Monday of July? Sa tingin ko, hindi. Dahil mababiolate yung probisyon ng ating saligang batas na ang impeachment case laban sa isang opisyal na sinampahan ng kaso ay hindi pwedeng magkaroon ng second impeachment case within a period of 1 year after the impeachment case is initiated. So, in-initiate yan noong February 5, tapos i-revive mo after June 30 or by 4th Monday of July. That is initiating a new impeachment. So, ang tingin ko ay hindi pwede. Pero this is a matter that is still open for debate, open for legal resolution by no less than the Supreme Court. At palagay ko ay dapat resolbahin ito kung makakarating sa puntong yon. Pero itong aking payo, advice ko sa ating mga ginagalang ng mga nakaupong senador sa kasalukuyan. Total uupo naman po sila by June 2. Mag-a-assume sila ng kanilang powers as impeachment court, as impeachment judges. Pinakamaganda, i-dismiss na nila itong kasong ito kaagad laban kay BP Sara. Ano ang mga kadahilan na pwede nilang gamitin? Sinabi na ni Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, na itong impeachment kay BP Sara nakaapekto sa naging resulta ng halalan. Dahil nangako ang gobyerno ng mga pondo sa mga congressmen na pumirma doon sa impeachment. So, ibig sabihin nun, itong impeachment case na ito ay produkto ng isang suhol, malawakang suhulan para pumirma yung mga congressman. So, ibig sabihin yan, hindi ito totoong reklamo ng impeachment laban kay BP Sara. Doon sa kadahilanan na yon, pwedeng magkaroon ng prinsipyo at honorable exit ang mga senador. Dismissin nila itong kaso laban kay BP Sara. Okay, balikan ko lang, attorney. Sinasabi mo nga na itong Senado natin, it's a continuing body. So sila, pag naupo sila or matapos yung term nila or bumalik na ulit ng nakaupo, sila na mismo yung gagawang rules nila kung ano yung gusto nilang gawin at sundin. Kasi sabi mo nga, kung hindi ito legislative or non-legislative, ang impeachment, ikakategorize mo siya under the non-legislative. Tama yun. So, pero, hindi kasi tayo masyadong specific kung ang issue is impeachment. Diba? Tama. So, iintayin natin talaga kung ano ang magiging desisyon nung kasalukuyang nakaupo para makita natin kung ito ba ay maitutuloy pa para sa susunod na Congress. Tama Pero yan. ang tanong ko, sabi mo, ang suggestion mo, i-dismiss. Yes. Pag i-dismiss nila yung kaso, ngayong 19th Congress, Yes. hindi na to pwedeng ma-file pa ulit sa 20th Congress. Kasi ang mangyayari dyan, Maghintay ang sila sinabi after mo, 1 year. 1 year eh. Meron Hintay sila kumbaga, 1 year. para tong election ban lang eh, 1 year din eh, di ba? Oo. So hindi sila po pwedeng mag-file ng 1 year. Sa palagay mo ba, looking at the situation now, may chance ba na mangyari yan? Ikaw Well, na din ang nagsabi. kung Kanina, sakali, ito, ikinokot mo si Toby Tiangco, Yes. di ba? At sinabi Oo. mo, ay, may mga pumirma, hindi ba posibleng maulit yun? Or hindi siya pwedeng maulit? Kasi sabi mo nga, meron tayong 1 year. Kung idadaan na naman ito muli sa lower house. Oo. Pwede pa rin sila mag-file ng impeachment laban kay BP Sara kung sakaling i-dismiss itong impeachment na ito nitong nakaupong Senado ngayon. Pero maghintay sila ng 1 taon
bilangin natin, kailangan ba yung reckoning ng Sa isang palagay taon? mo po ba makapaghihintay ang mga naghihintay ng isang taon? Ay, pag magpa-file sila ng impeachment na mas maaga yan, walang kwenta yun. No? So maghintay sila ng hanggang February 6 next year. Yun siguro ang pinakamaagang magre-refile sila ng impeachment. Pero ito kasi ang maliwanag dito. Yung impeachment rules na i-approve nitong papaalis na Senado, hindi pwedeng magtuloy-tuloy yung impeachment rules na yan doon sa bagong Senado by 4th Monday of July. Kasi may mga bagong mga uupong mga senador Yes. na susumpa. Oo. Pagpalagay na natin, mga re-elected dyan na nanalo. Si Bongo, Bato, Pia Cayetano, Aimee Marcos, sino pa yung mga re-elected? Lito Lapid, no? 5 yata yung re-elected na mga senador kasi 2 yung natalo. So, itong 5 re-elected senators, susumpa silang impeachment judges itong June 2 or June 3. Itong sinumpaan nilang impeachment judge sila, hindi ito magtuloy-tuloy na pagdating ng bagong Senado, impeachment court judge pa rin sila. Kailangan sumumpa uli sila. So tulad ng rules of impeachment na inapprove nila ngayon, kailangan uling panibagong rules of impeachment. Pwede nilang i-adapt itong rules na ito at i-approve muli. So, ganon ang kasalimuot nitong issue na ito. At alalahanin natin, itong impeachment ay hindi ito judicial proceedings. Hindi pinag-uusapan dito ang ebidensya. Nako, panlilito na lamang po yan yung mga sinasabi ng mga ibang mga abogado, mga congressmen na atat maging prosecutor o yung mga ibang senador na sinasabi nila, magbabase kami sa aming magiging desisyon sa ebidensya. Yan nga po ang sinasabi. Nako, hindi Kasi po totoo titingnan yan. din natin Hindi kung ano daw yung mga maihahain, maipapakita ng mga ebidensya. Kasi Hindi po totoo yan. ito politika. Kung Politika ito. Hindi ito politika, ito ay hinahain base sa mga nakikita na ebidensya na ilalatag nila para makita na dapat magkaroon ng impeachment. Hindi po totoo yan. Ang katotohanan dyan, itong impeachment na ito ay isang political case. Ang pinag-uusapan po natin dito, numero ng mga senador. Kung meron bang numero ang mga senador na i-acquit o dismiss yung kaso o kaya gawin nilang judgment of conviction kahit na anong ebidensyang lumabas dyan. Kasi yung ebidensya dyan sa impeachment, hindi niya sinusunod yung strict rules of evidence ng rules of court. Kaya kahit na hindi acceptable under the rules of court yung ebidensya na yan, pwedeng sabihin ng impeachment court, hindi, acceptable sa amin yan. Totally political case ito, hindi ito judicial case. Kaya wag na nating lukuhin yung ating pamamayang Pilipino. Sabihin natin ang katotohanan na pag pinag-usapan natin yung impeachment case, ito ay politika lahat. Kung ano yung desisyon ng mas nakararaming mga senador, kung kulang 16, hindi mako-convict. Kung sumobra sa 16 o 16, mako-convict. Tulad na nangyari kay Chief Justice Corona. No? Nakita na natin yan. At lahat ng impeachment case sa Amerika at dito sa Pilipinas, mga kasong yan, ito ay numbers game. Yes. Hindi ito evidence ang pinag-uusapan po rito. Huwag na sana maging hipokrito yung mga iba dyan. Pero syempre po, ayaw naman natin na asahan na ganyan yung mangyayari. Kasi Ganun talaga mangyayari. gusto pa rin natin syempre sabihin na itong Senado na iniluklok natin ang mga senador ay magdidesisyon base din talaga kung ano ang naaayon at Hindi kung ma- ano hindi ang dapat. mangyayari yun. Pero yun na nga, sabi mo attorney, sa ngayon hindi natin masasabi kung anong posibleng maganap kasi meron tayong tinatapos na kongreso Oo. at iintayin natin kung ano magaganap sa mga ilang araw na nalalabi na para matapos ang kongresong ito. At titingnan din natin kung ano ang magiging desisyon. Kasi sabi mo nga, continuing body, pero kung ano din yung rules na gusto nilang Yes. i-apply. Pero ang maliwanag dito, yung binanggit ko na, yung pinaliwanag ko na, yung tungkol doon sa magtutuloy-tuloy pa ba itong impeachment na ito sa susunod na Senado? At sinabi ko na, taasan, hindi, pwedeng magtuloy. So, kahit na sinong mamamayang Pilipino nagbabayad ng buwis tulad ko po,
pwede po ako magsampa ng kaso sa Supreme Court para patigilin po ang isang impeachment case na sa aking palagay at ako'y naniniwala na hindi dapat magtuloy sa susunod na Senado. So, pinag-aaralan ko po yung mabuti, pinaghahandaan ko yung mabuti, meron na akong mga initial na draft ng petition bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, bilang isang taxpayer, bilang isang probinsyanong abogado. Yes. O sige, alamin po natin kung ano, attorney, ang mga magaganap. Talagang mainit, hindi nagtapos sa eleksyon lang di ba? Mas meron tayong binabantayan ngayon kung ano ba ang mga magaganap sa mga darating na araw kasi talagang napakainit ng usapin na to at lahat inaantabayanan to. So sa amin pong pagbabalik, kukumustahin po natin kung ano na nga po ba ang kalagayan at ang tungkol sa kaso ni Tatay Digong. Lahat po ng yan sa pagbabalik ng Face the Nation. Mainit, maganda yung Face the Nation.